Honda RS 125 mga idol. In-overhaul namin yung makina nito, Honda RS 125. So naging problema nito mga idol, yung kanyang drain plug daw, eto ay nag-crack. Yan nag-crack yan. Ngayon pinahinang niya. So syempre pag pinahinang, yung iba gagawin, bibiyakin yung makina. So sa atin dito mga idol, walang biyakan ng makina. Pwede tayo maghinang ng mga ganyan mga idol Pwede tayo maghinang, pwede tayo mag-repair ng ganyan, mag-retread nang hindi natin binababa yung makina kahit nakakabit pa sa chassis mga idol. So ito ginawa nila ganun nga, ni-repair nila yung ilalim, pinahinang. Yan pinahinang nila yung ilalim na yan. So yan mga idol, pinahinang nila. Then umandar yung motor, kaso napakakalantog daw. Tapos tulo ng tulo yung mga langis mga idol So ito mga idol, Honda RS 125 new version mga idol. So ito iba ang pagkaka-assemble. Iba ang pagkaka-assemble ng makina nito mga idol, kumpara mo sa Honda Wave 125, XRM 125 mga idol. So pati sa clutch lining, ibang iba mga idol Ayan ibang iba siya. Honda RS 125 latest version. So ito mga idol, bukod doon, gumamit din sila dito ng mga overhauling gasket na pang carb type. So ibang iba din mga idol, katulad nito. Base gasket ka ng Honda Wave 125, XRM 125 carb type, pero makikita nyo may puwang. Ayan may puwang siya na hindi dapat, kasi maglilik yung kanyang langis. So pati dito sa head mga idol, ibang iba rin ibang iba rin yung sukat nya. So pati yan mga idol, pagbukas namin, puro leak din yung kanyang valve guide, yung kanyang retainer valve mga idol. Yung sabihin yung barbula nya singaw din. So bukod dyan mga idol, pati dito yung gasket dito mga idol, iba din, magkaiba din siya. So kung titignan nyo mga idol yung design ngayon ng kanyang makina, para siyang binalik sa dating Honda Wave Alpha na version mga idol. Naka roller type, wala na siyang tensioner, naka roller type na yan mga idol. So ayan mga gaginawa natin dito mga idol. Ni-replace natin dito yung lagayan mismo nitong bearing na to kasi lumuwag. Lagayan mismo ng bearing na sigunyal, ni-replace natin yan. Itong kabilang side lang dito ang ni-replace natin. Nagpalit na rin tayo dyan ng connecting rod mga idol. Bago na rin ang connecting rod nito. Ayan bago na rin ang connecting rod. Bago na din side bearing, kaliwat kanan mga idol, bago side bearing. So pati overhauling gasket itatama natin mga idol. So bukod dyan mga idol, pag backlash din namin ito yung kanyang piston, di man lang talaga nilinis kasi halos 3 days pa lang nagagawa. Itong motor na to hindi na ginamit ng may-ari kasi napakaingay. So pag backlash namin, nakaharap dito yung may-ari mga idol, napakalayo ng timing. Napakalayo ng timing niya. So ito rin yung kanyang roller ng rocker arm mga idol Ayan ibang iba kumpara mo sa Honda Wave 125, XRM 125 na modelo mga idol. Pati yung drain plug niya mga idol, tinama na natin. Gumamit na rin tayo dyan ng Beta Gray na magandang klaseng pandikit para iwas back job mga idol. Alright, pati yan malinis na. So ito nung dumating to dito, namumugalgal to, sobrang itim mga idol sobrang itim. Ngayon niya malinis na yan. Ito loob ng makina niya malinis, kaliwat kanan niya malilinis na. So bukod dyan mga idol, magpapalit na rin tayo dito ng piston
piston ring kasi maluwag na or nagbabawas na rin pala yung langis nito ng Honda RS 125 na to. Pero kagandahan sa kanya pala mga idol is steel bore. Yun o. Wala pa namang kayod yung block niya. Talagang ang bumigay lang yung piston tsaka piston ring. Okay, ito pa yung mga ibang pyesa niya. Ito yung kanyang tensioner mga idol. So binalik siya sa mga lumang modelo. Honda RS 125 Fi mga idol ha. So konti na lang mga idol, matatapos na natin tong makina nito kasi napakahirap talaga ng pyesa niya. So pag miski kami nahihirapan sa pyesa nito kakahagilap. So buti na lang marami tayong kaibigan na handang magtumulong mga idol para magagilap din ng mga pyesa nito. Honda RS 125 Fi. So ito mga idol, 3 beses tong biniyak yung makina nito. Hindi nila makuha-kuha yung sira. So sana ngayon, tayo na yung gumawa. Sana ma-solve yung problema ng motor na to mga idol ha.